Now anyone who dares to speak against the administration gets charged. Wala man po kinalaman sa freedom of speech yung kaso ni plunder complaint filed versus Chavit Singson over overpriced property. Hindi man po gobyerno ang nag-file ng kaso. Ang nag-file ng kaso, taga doon din sa kanila. Yan o. Sabi rito, aside from Singson, 11 individuals including a former member ng Sangguniang Bayan, former municipal assessor, and a representative of Western Textile Mills were also named as respondents in the complaint. So malabo, mga kababayan, na may kinalaman sa freedom of speech. Kasi unang-una, yung kaso hindi man po libel, making the nearly 100 million difference a violation ng Republic Act 7080 or the plunder law. So aside from nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react si Pulong sa pag-file ng plunder and graft complaints laban kay Chavit Singson. Sabi ni Pulong, "This is getting ridiculous. Has freedom of speech already disappeared in this country? Now anyone who dares to speak against the administration gets charged." Wala man po kinalaman sa freedom of speech yung kaso ni Chavit at hindi man po gobyerno yung nag-file ng kaso. Pribadong complainant po. Parang yung sa tatay po ninyo, pribadong complainant ang nag-file sa ICC. Dito naman kay Chavit po, pribadong complainant din. Walang kinalaman yung gobyerno. At yung kaso niya po, plunder and graft, walang kinalaman sa freedom of speech. Malayo yung pagkaunawa ni Pulong. Walang kinalaman sa freedom of speech po yun. Plunder. Plunder complaint filed versus Chavit Singson over overpriced property. Hindi man po gobyerno ang nag-file ng kaso. Ang nag-file ng kaso, taga doon din sa kanila. Yan o. Warriors T. Darbacan Incorporated, represented by Attorney Estelita Cordero, files a plunder complaint against the former Narvacan Mayor, Luis Chavit Singson, before the Ombudsman. Over the alleged 150 million property, overpriced daw yung pagbinta, ibinenta sa municipal government noong 2019. So hindi lang naman si Singson yung finaila ng kaso. Sabi rito, aside from Singson, 11 individuals including a former member ng Sangguniang Bayan, former municipal assessor, and a representative of Western Textile Mills were also named as respondents in the complaint. So malabo, mga kababayan, na may kinalaman sa freedom of speech. Kasi unang-una, yung kaso hindi man po libel, cyber libel, kundi plunder. So ang pwede niyang gawin, harapin yung kaso sa ombudsman, yung reklamo. Magpaliwanag siya sa ombudsman kasi magsasagawa ng investigation. And later on, pag found sufficient yung ebidensya, pa-filean siya niya ng kaso sa Sandigan Bayan. So ganun lang po, ano man yung kinalaman ng freedom of speech na hanggang ngayon nga po, wala kayong tigil sa pag-atake sa Marcos administration, wala man kayong kasong cyber libel. Di ba? Kung ano-ano mga pagbabanta ang ginagawa ninyo. Wala man kasong cyber libel. Ang kaso ni Chavit, plunder, pandarambong. Kasi ang sabi sa reklamo, ang dapat na presyo nun, 49 million man lang. Bininta niya, 149. 100 million yung overprice. But hindi. Triple. Singson, who served as Narvacan mayor from 2019 to 2022, was identified by the group as the main plunderer for allegedly initiating and negotiating the property's purchase, while members of the Sangguniang Bayan, the municipal assessor, and the representative of Western Textile Mills Incorporated were tagged as co-conspirators. Sa reklamo po ng Warriors Narvacan Incorporated, sabi nila, they allege that Singson and other respondents conspired to defraud the local government by approving an overpriced purchase of 99,974 square meter na property from Western Textile Mills worth 149.96 million pesos. Ayon sa claim ng grupo, the property's actual value was only around 49.98 million base sa zonal valuation, making the nearly 100 million difference a violation ng Republic Act 7080
or the plunder law. So aside from filing the plunder complaint against the respondents, Warriors T. Narvacan Incorporated sought the following: issuean ng subpena doses TECOM to compel the production of relevant documents, preventive suspension of current mayor of Narvacan, a lifestyle check of respondents, and restitution or payment of 99,974,000 representing the overprice, administrative penalties, and perpetual disqualification from public office. So makikita ninyo, tama naman po yung reklamo. Hindi man po pwedeng normal na lang po ang ganitong uri ng mga kalakaran sa gobyerno. Lagi na lang overprice. Nasanay kasi sa ganitong gawain sa mga previous administrations na laging overprice po pag ang gobyerno ang bumibili. Kaya nakikita ninyo, ang yumayaman po, mga public officials, kasi yung posisyon nila, yun ang negosyo nila. Humawak ng posisyon para magnegosyo sa gobyerno. Hindi man po magserbisyo, kundi magnegosyo. Ipumapalag na ngayon po, mga kababayan, kasi nakikita nila, hindi kinokonsente ng present administration. At yung bagong ombudsman natin, desidido na panagutin ang mga gumagawa po ng kabuktutan sa gobyerno. Ganun po yun. Sabi nga ng ating Pangulo, di na pwede yung dating gawin, bagong Pilipinas na tayo. So sabi dito sa balita, additionally, the group likewise lodged a graft complaint against Singson and 3 other individuals over the alleged irregularities in the use of public funds, particularly those links to tobacco excise tax allocation intended for the development of Narvacan. Sa graft complaint, the group alleged that Singson and 3 other respondents illegally occupied and privatized the foreshore area in Solvec, Narvacan, Ilocos Sur, known as Santorini, by constructing resort structures without permits or environmental clearance. Meanwhile, Singson, for his part, categorically denied what he called a baseless and malicious complaint against him, describing it as a desperate diversionary tactic and a renewed smear campaign orchestrated by political detractors. So yun, mga kababayan, pinulitika daw siya. Hindi man niya sinabi kung sino yung nasa likod ng pamumuliti sa kanya. Ang nagsasalita ngayon, si Pulong, tinuturo ang Marcos administration. Paano nga Marcos administration ang nasa likod niya? Ang nag-file ng kaso, pribadong mamamayan, mga kababayan. Kababayan niya mismo. Parang yung ICC case. Ang nag-file po, yung mga pamilya ng na-EJK. Ang tinuturo po, yung ating Pangulo. Anong kinalaman ng ating Pangulo doon? 2017 pa yung kaso, final sa ICC. Nagkataon lang yung warrant of arrest, inisyo sa panahon ng ating Pangulo. Di ba po? So sabi dito, paniwala ni Pulong ng kongresista tila sinumang nagsasalita laban sa administrasyon ang hinahaina ng reklamo. The problem now is that those who tell the truth are the ones being targeted. This is no longer democracy. It is beginning to look like a syndicate controlling the people's rights. Aligasyon ni Pulong Duterte. Yan na, sabi niya. Now, anyone who dares to speak against the administration gets charged. Kaya sabi ng mga netizens, sabi ni Manang Jack, talking about democracy, sabi ni Thinking Pinay, huwag kang mag-alala, bastard, sunod na kayo. Sabi ni Dan Itzerk, freedom of speech. What's your word, Pulong? Hindi freedom ang pang-aabuso ng maling paninira na ginawa ni Chavit. Siya rin ang di umano ang mastermind sa panggugulo sa Minjola. Paano naging freedom of speech ang magdeklara ng gulo? Katulad nyo, dati sa war on drugs, na napatay ng tatay mo, ang mga adik pa lang, nagdamay na mga inosente. May freedom of speech din kami. Nasa na ba ang 51 billion na flood control projects mo sa Davao? Sabi ni Malo, your so-called freedom is already above the law. You are trying to topple the government. That is not freedom anymore. It's called rebellion. Sabi ni Susan Rada, ikaw ang nag-umpisa. Sabi ni J. Maljum, nung may war on drugs, kahit di adik pinapatay, tahimik ka lang. Kailan iba na ang admin at kalaban, nag-iingay ka. Basta talaga mga politics usapan, Game of Thrones. Reminder, para sa mga magko-comment na mga DDS, wala ako paki sa inyo. Kahit sino pa, pag tanggol ninyong opisyal, lahat yan kurakot. Mga uto-uto, may pinag-aralan naman kayo. Pakigamit kahit konti.
Sabi ni Richard, magrereklamo kayo na madami korap na politiko. Ano ba ginawa ni Duterte? Pinalaya niya ang mga politikong nakulong dahil sa korupsyon. Sabi ni Botch, ignorancia juris non excusat. May na ang mga kukuti ng pamilya na to. Sabi nga ni Senator Trillanes, noong panahon ng ama mong digong 7 years nyo, 6 years, kinamada ang justice system. Kayo lang ang kumukumpas. Sana imbestigan din ang justice system. Grabe na korap ang mga ito. Ngayon pa lang na itutuwid. Sabi ni Noto BBE, ito ang normal, dalhin sa hukuman ang mga akusado. Di gaya ng tatay mo, ni isa walang napakulong. Kaya naging talamak ang korupsyon, tinatago pa mga salens. Ang normal nung panahon ng tatay mo ang magmura sa TV gabi-gabi. Sabi ni Noel Sartorio, buti at na-charge lang. Yung nakaraan tokhang na yan ang sabihin ng laban at nasa watchlist. Sabi ni Eric Seneca, sabi niyo week A, tapos ngayon angal, wait for your turn, chill ka lang muna dyan. Tama, sabi niyo week leader. O ngayon, tinatambakan na ngayon kayo ng kaso. Pero nagkaso po, hindi man po gobyerno nagkaso. Ang nagkaso po, pribado, reklamo sa ombudsman. At saka, siyempre yung ombudsman, di man pwede na nag-file ng kaso yung isang pribadong complainant dahil kaalyado ninyo, hindi gagalaw. Diba? That is the responsibility and mandate ng ombudsman to act. Pag hindi po sila umaksyon, dereliction of duty. Tama po? Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.